Mahina ba tumuka o kumain ang inyong mga alagang manok? Palaging nasa gilid at nahirapan maghinga. Huwag itong isa walang bahala. Baka ang inyong mga alaga ay may sabaga. Bigyan sila ng CPU Lemongrass Water Soluble Premix. Ito gawa mula sa katas ng salay o tanglad. Segurado kang natural at hindi nakakalason. Proven and tested dito sa Philippine Native Chicken na pinababalik ang gana ng manok sa pagkain at mabisang pantambal para sa infeksyon na nagdudulot ng common respiratory diseases. Ano pa ang hinihintay mo? Order na! Magandang araw mga kanitib. Another day naman ang ating episode dito sa Philippine Native Chicken. No? In behalf po naming Presidente Dr. Choro Robles, no? At this is our host, Dr. Jaime C. Caballes Jr. na ulit bati po sa inyo, no? Na magandang araw po sa inyo sa ating mga kanitib all throughout the Philippines na patuloy pa rin tumatangkilik, no, sa Philippine Native Chicken. Thank you no, for being with us, no, either in the Facebook page that we have and sa mga subscribe sa atin, no, on the YouTube channel. Thank you for the trust and confidence na that you have given to Central Philippine University na sa ating mga FW dyan, no, on sa kayong banda ng mundo po na patuloy pa rin kikibaka, no, para po sa katagumpay po ng bawat pamilyang Pilipino, no. At saka no, sana po yung mga pinaghirapan po natin dyan, no, sa labas ng bansa, no, once na dumating dito sa Pilipinas, no, ayos din na milagay sa tamang investment para at least, no, darating yung panahon na kahit hindi ka na bumalik dyan, no, kasama mo ng buong pamilya mo dito sa Pilipinas, no, para itaguyod yung pangkabuhayan po natin, no. Isa yan kasi sa mga leksyon na kita natin, no, given the pandemic, given the various crises, no, due to human intercession, no, yung bakit na pwede bang uwi mo na sa Pilipinas once na makalagay pa kayo ng mga bastanting investment, no, at saka kaunting ipon dyan, no, invest wisely, no. And the role of the Philippine Native Chicken naman, no, we are technical support, no, sa mga kailangan po ninyo, no, lalo na po sa pag-alaga po ng native chicken. I know that there are various pages, no, devoted to various communities, no, dito naman sa Philippine Native Chicken. We are a specialized channel and page, no, on Philippine Native Chicken. The technology that we have, no, it can be adapted, no, sa Native Chicken at kahit sa Panabong. No, thank you pala sa mga taga-subaybay natin dyan, no, sa Cavite, no, sa Mindanao areas and Luzon area, Cavite, Laguna area, no, kahit dito po sa Negros Island region, no, patuloy pa rin subaybay dito sa atin at saka tumatingkilik po sa produkto ng Philippine Native Chicken. No, thank you. No, thank you also for the feedback, no, about the garlic emulsified concentrate, na talagang matindi po yan, no, because it is the product of the research namin mismo dito sa laboratory, no. It is not a fictitious one, but it is a product really of the research that we have, no, dito sa Philippine Native Chicken. Now, by the way, yung Philippine Native Chicken pala is house, no, dito po sa Central Philippine University, no. Dito po kami naka-base po sa May Haraw, Iloilo City, no. Ang Philippine Native Chicken po is under the management of the College of Agriculture, Resources and Environmental Sciences, no, one of the center of excellence for agriculture education, no, in the country. So ibig sabihin po, baka may mga anak po kayo dyan na gusto po mag-aral, no, ng agriculture at saka environmental management at saka yung biosystem engineering, no, you can visit us, no, dito po sa Iloilo, no, at saka sa aming official webpage po ng Central Philippine University, www.cpu.edu.ph, no, para po at least lahat ng impormasyon na kailangan po nyo nandoon po sa aming website. Sa ngayong araw po, kwento naman tayo, no, about dito po sa ito kasi ang mga sakit. Minsan sabi ko nga, no, pag hindi po kayo naputukan na sakit dyan, no, hindi po tayo natututo. Ang isa kasi sa experience, isa sa mga nasumulat sa atin dito, no, at saka nag-message po sa atin, is that meron sa manok, no, kaya lang gusto niyang gawin po is that to infuse, no, other bloodline sa kanyang flock. Ang masama pa dito, no, binili sa ibang lugar at saka inihalo agad, no,
sa kanyang flock. Ay naloko na. No, yung palang manok na yan, may dalang sakit. So yung flock niya, yung kawan mismo ng manok, lahat-lahat apektado. Mula sisiw no, hanggang mga inahin no, naging apektado. Now, ano bang dapat gawin natin? In behalf that we vaccinated our chicken. Alam nyo kasi yung bakuna kasi, epektibo lang yan sa intended na sakit. But, if yung sakit na yan is hindi doon kasama sa bakuna po nyo, ang tendency po na manok po nyo is maapektuhan po yung kawan po nila. Yung kung bakit ba na wag po tayong magpadalos-dalos kahit na sabihin natin pabisita sa farm natin. Alam nyo kasi maganda yung bisita. Ang isa kasi sa experience namin yan during that time in Leon Farm. No, so sobrang dami ng bisita mo, hindi mo alam kung saan ang galing yan. At nagiging problema mo pa pag yung bisita mo alos may kaakibat pang dala na sakit. Ay nako po, kawawa po kayo. That is why that the biosecurity measures must always be part of your operation manual. Yan ang kailangan po natin. Now, if you wanted to introduce chicken from other areas to your flock, lalo na pag hindi po ninyo kilala kung saan ang galing yan, pwede bang i-isolate nyo muna yung mga bagong saltang manok na pag sinabi natin isolate, para bang sa COVID-19, pwede bang in the next 10 to 14 days na huwag po ninyong ilagay doon sa kawan po ninyo. Ilagay po nyo sa lugar na medyo may kalayuan ng konti. But if you're going to have it be put in medyo may kalayuan, ibig sabihin if may kalayuan natin, if possible, if the space will permit, possibly be at least mga 25 meters away from the flock, na kung saan po hindi po makapunta dyan ang ibang manok. No? At saka once that you are doing the isolation, pwede bang bigyan po natin ng karampatang pantambal ang mga manok na yan. But at least after 14 days that there will be no manifestation of infection, no, pwede bang bakunahan po natin muna bago ipasok. Kasi pag manok po natin naman is bakunado, at tapos yung manok na bago, no, pag ipinasok mo, baka malagay din sa langanin yung bagong saltang manok. Yung ko bakit na pwede bang gawin natin is to isolate first. During the isolation process, ano ba ang pwedeng gawin? This is more of what I call the use of what I call the locally available plant material extracts. No? Sa mga gusto po gumamit yan ng mga antibiotics, kayo na po. Ang sa amin kasi sa preventative chicken, no, we are doing ang binibigay namin is bakuna lang, but in terms of the antibiotic po, hindi po kami nagbibigay. Yung kung bakit at every week po pag may katay po kami dito, no, we are delivering it for a specialized market na kung saan po talagang gustong walang halong chemical ang katawan ng manok na gusto po nila, no. Even to our racers, no, here in Panay Island, we keep on supporting them, no, sa technology and at the same time po sa mga possible na pantambal po. Ang kagandahan lang po ng preventative chicken at saka yung mga kasamahan natin dito is that there is what they call a continuous discussion, no, ano bang experiences sa field, and then balik dito sa station, no, for further research. Now, during the isolation po, no, lalo na sa manok, no, either it is of various ages, no, pili bang pagdating niya sa lugar niyo, no, ang pinakasimpleng gawin po ninyo na pauna, no, against stress, na pili bang lagyan po ninyo ng electrolyte. Ano bang gawin natin electrolyte? Kung mayroon po kayong tubig na niyog, yung sa buko, no, yan po ang magandang electrolyte po, na yan ang gamitin yung painom doon sa manok nyo, no. Kaya lang problema nyo sa buko kasi na give it only na enough, no, for example half day consumption lang, kasi pag tumagal kasi mabilis mapanis yan. Yung bakit na pili mga half day lang. But along the offering of that buko water, no, pili bang lagyan po ninyo ng garlic, na
Kasi ang garlic kasi, no, tested and proven namin yan. Ganyan po ka-effective ang garlic. No? That is a broad spectrum type, no, of plant extracts, of plant. Lalo na pagamitin po sa sakit na manok. Kaya lang out of the various processing that we have engaged, no, dito sa Central Philippine University, ang may pinakamataas, no, na antibacterial property, na anti-helminthic property, na antifungal and others is yung emulsified concentrate niya. Yan ang pinaka-effective niya. But kung ang area po niyo medyo may kalayuan sa amin dito, na at saka para po mabawas-bawasan yung gastos po ninyo. Ang sa amin kasi dito sa CPU, no, mayroon kayong option diyan to process your own, no, have it be processed para at least mabawas-bawasan yung gastos ninyo. But if you don't have the time to prepare, no, you can contact Miss Dana po, no. Ang mga number kasi nakalagay diyan, lalo na pag ang pag-usapan po natin is yung phytobiotics or the phytomedicines that we have, no. Si Miss Dana po ang contact po ninyo. Now, how you do it? No, gawin po natin, no, for every, kung kasi tandaan nyo na ang water consumption ng manok, no, as a rule of thumb po, 1:2. Ibig sabihin ng 1:2, for every gram consumption, no, na patoka ng manok po niyo, ang kanyang katumbas sa tubig na inom is 2 grams. Ganyan po kadami. So ibig sabihin kayo ng bahala dyan, ha. So ibig sabihin if your chicken will be consuming about 50 grams, no, of feeds, no, ang kanilang water intake niyan is about mga 100 ml. Now kung buko juice naman gawin po natin is that na i-multiply nyo lang according to number. Ang gawin po natin is that na pili bang for every half liter of it, of your buko juice, no, pili bang lagyan po natin ng tawag dito kahit na 5 grams lang, no, 5 to 10 grams ng tinadtad na pressed garlic. Pressed garlic, tadarin po nyo na konti, saka i-macerate, tibayo dyan, at saka ilagay din doon sa loob ng patubigan po ninyo. Isa yan sa magandang gawin po natin para at least you are giving them the electrolyte at the same time, no, you are also helping them na kung saan po makarecover. In the first week po, you can have it be done kahit 3 to 4 times, possibly po consecutive days, 3 to 4 consecutive days na gawin po natin yan. At saka ang isa pa doon is that na pwede bang on the first 2 days po ng patoka po ninyo, kasi ang manok kasi on the travel, medyo stress yan, na medyo stress. So, ang gawin po natin, no, para double impact po, no, ang isa po sa magawa po natin is that na pwede bang bigyan po natin ng warm cooked rice, na yung kanin, yung maligam-gam na kanin, maligam-gam, basahin nyo ng konting tubig. Kung gusto niyo basa yung buko juice na may garlic pwede din, pero kung kanin na medyo maligam-gam, gawin po natin yan, tadtaran po natin ng sibuyas bombay, na sibuyas bombay. So gawin po natin medyo maramihan din na konti. It can be done siguro for every 2 tablespoon of warm rice, no. Lagyan po natin na kahit na isang kutsarita lang ng finely chopped sibuyas bombay, na isama po natin sa patoka, no, at saka ibigay po sa manok natin. That is one way on how we can help, no, para at least pagdating pa lang, no, you're using this kind of medication. Ang target kasi natin dito is that on the Philippine native chicken, ang palagi kasing comment is that na Dok, para bang mahal ang kainatnan ng produkto. Yung kung bakit na kung makikita po ninyo dito sa amin, what we are doing is that na we are giving you the alternative and how to reduce further the cost ng production ninyo, no, on and at the same time po to increase the survival rate. Alam nyo kasi pag yung survival rate po ng manok po ninyo is mataas, ibig sabihin po the production cost will be lessen, na bababa yan, no. Pero pag dumami yung patay ng manok nyo, ang magiging problema po ninyo, the production cost ng manok po nyo aakyat yan, because na ang cost associated doon sa mga namatay ipinapatong po nyo sa nabubuhay na ibibenta po ninyo. Parang ganon ang sistema niya. So that is why that we are sharing this information para at least, no, kasi sa kalimitan po
Pag ang manok nyo kasi, pag on travel yan, na pinapasok yan ng shipping paper, lalo na pag medyo may kalayuan yung pinanggalingan niya. Ang isa lang dito sa consideration natin is that if your chicken na is you wanted to infuse something, pwede bang ang manok kung lugar po niya is bulubundukin, doon din po kayo kumuha sa mga lugar kahit na malayo, basta bulubundukin din, or have what we call the higher altitude. Anong ibig sabihin? Kasi on the studies conducted in terms of the consistency of the blood, ang mga manok kasi doon sa mga higher altitude, mas malapot ang kanilang dugo compare than those chicken located on the lowland areas. Yan ay is a product of the studies. Yung kung bakit na pag once na yung manok mo from the lowland, dalhin mo doon sa upland, there will be what they call the acclimatization process. Kaya lang ang problema natin during the acclimatization process, ang mga sisiw kasi mas mabilis yan ma-acclimatize. Ang problema natin, pag yung manok nyo may edad na, it would take time. And along that way, minsan pag yung mga manok naman binibili yan sa palengke, ang problema po ninyo, once na ma-stress yan, pasukan ng shipping paper yan, at saka ibang pong sakit, ay nako, marami ng nakikisakay na sakit yan. Yung kung bakit that if na-observe po ninyo in some of the dispersal program na kung saan po yung manok na yan na ginagamit, binibili na kung saan at saka iniipon sa isang lugar and then have it be given doon sa mga recipient, ay nako, yung mortality rate yan sobrang taas po. Sobrang taas. Yung kung bakit na naranasan namin yan. We tried that one. Para malaman namin talaga ang real score. For every 100 chicken that you'll be purchasing from different market na hindi po ninyo sigurado, inalagay sa isang lugar for them to be isolate, ang taas ng survival rate yan is as low as 10%. 90% mortality yan. Yung kung bakit na sa mga nag-aim po dyan, sa mga non-governmental organization aiming for the dispersal program, siguruhin po nyo, if you can have access sa isang supplier lang na kung saan po, isang location lang, at lalo na pag may farm mismo yan, at least sigurado po kayo sa binibili nyo. Kasi ang shipping fever na yan, that is a primary cause, the stress due to travel, pasukan ang primary cause, and then a secondary cause, the infection along the travel. Kahit isang manok lang ang may infect, all the rest will be affected. That is why that pinibang, before you introduce ang mga bagong saltang manok na binili po ninyo to infuse in your flock, pwede bang isolate muna natin? So sana po ang episode ngayong gabi po nakatulong po dyan sa inyo, lalo na po sa ating mga ka-native na nagpaplano para dagdagan ang mga manok po ninyo. Sana po makatulong po tayo, at saka ang mga informasyon na sa tingin po niyo makatulong din sa iba. Please share po ang ating programa sa iba, at saka if you haven't yet followed our page, please click the follow button or the channel that we have. You can have it be subscribed para every time that we have this program, at saka na-post po namin, you will be automatically notified by our social media platform. Again, magandang araw po sa inyo. God bless and keep safe. Kita-kits naman tayo sa susunod na episode ng ating programa. Hello Canada. Are you in dilemma of finding the feed specifically developed for your native chicken? Are you searching for native chicken products free from antibiotics and synthetic growth-promoting compound? Is any member of your household allergic to delicacies prepared out of dressed broiler chickens? The Philippine Native Chicken is introducing the Central Philippine University developed feed, the CPU feeds. The CPU feed is enriched with phytobiotics proven effective in preventing and controlling infections among the native chickens. The phytobiotics are the extracts coming from the plants. It means that there are no ill effects among those who could eat the meat and eggs of chicken fed with it. Studies showed these plant extracts reduce the cholesterol and uric acid contents of the products. So, what are you waiting for?
You can visit us here at the Research and Development Building at CPU Campus, Jaro, Iloilo City. Or, you may contact the numbers on your screen for guidance.